diba? So, enjoyin nyo ang inyong pag-gimmick ngayon kasama ang inyong mga kaibigan. Basta sana hindi waldas pera. Alam nyo na, kakasweldo nyo lang ng 15, diba? May natira pa ba? Tapos ngayon, sasagarin mo pa. Sige lang. But anyway, sana mag-enjoy ka ngayong araw na ito. Happy Friday, everybody. Ang bilis ng araw, no? Bilis din naman ng oras. O, diba, 9:36 na agad. Parang, hello, totoo ba to? Parang kanina lang, iba yung kasama mo, tapos ngayon, iba din yung kasama mo. Ay, iba na yun, ha? Ibang klaseng bilis yun. Real quick yun, di ba? Yari tayo niyan kapag ganyan. But anyways, ayun na nga, sobrang bilis kasi today is October 18. October 18 na. Totoo ba to? Is this happening? Patapos na ulit yung October. Syempre, di ba, kapag nasa second week ka na, wala, expect mo na talaga, konting kembot na lang yan. Papasok na yung November. Actually, ngayon pa lang, ang dami ko na nakikitang mga pangregalo sa Halloween, mga costume na pang Halloween, nakaready na agad. Sabi ko, ay, this is it na talaga. Ito na talaga. Talagang papasok ng Halloween and then, saglit na lang yan. Wala. Pasko na. Wala tayong magagawa. Tapos na ang 2024 mo. Ano na? Mga balak mo ngayong 2025. Parang hirap bigkasin, ha? Totoo ba ito? Papasok tayo sa 2025? As in 5? Nako. Pero sana, nag-enjoy ka naman talaga itong buong taon na to at yun naman ang pinakamahalaga sa lahat, yung meron kang happiness and meron ka din peace of mind, di ba? Napakahirap niyang kunin nowadays. Habang tumatagal, pahirap ng pahirap ang pagkuha ng peace of mind. Sa totoo lang. Kasi mas mahirap pa yung kunin kesa kumuha ka ng pera, kesa kumita ka ng pera. Kasi yung pera kapag kinita mo na, kapag pinaghirapan mo na, andyan na. Pero yung peace of mind, parang minsan kahit may pera ka, iba yung pakiramdam ng malungkot ka kahit may pera ka, di ba? So mas maganda sana kung tandem sila. May pera ka na, may peace of mind ka pa. O, di ba? Yan, congrats kung yan ang nararanasan mo ngayon. Pero kung hindi, nako, i-wish na lang natin na sana maging ganyan na, di ba? Lahat naman tayo yan ang wini-wish, yung genuine happiness at may laman ang bulsa. But anyways, ako muna ang makakasama nyo ngayong gabing ito kasi wala pa si Papa Jackson. As usual, nasa hosting siya. So, konting patience lang at hintayin lang natin siya. Gusto ko muna mag-hi sa lahat ng mga nakatutok na sa atin. Pwede na ba nating makita ang mga comments dito sa ating kakaibang monitor? Ayan. Comment sa ating Facebook at comment sa ating TikTok account. By the way, hindi pa tayo naka-live sa ating Energy FM TikTok kasi tayo pa ay nakaban pa yata tayo. So, pansamantala ay dun nyo muna po ako silipin sa @Gandang Kara Official na TikTok account ko. Ayan, silipin mo na yan, okay? @Gandang Kara Official. Parang dami nagtatanong sa akin, kumusta na? Okay naman. Kasi kadarating ko lang, diba, nung nakaraang araw from Vietnam. Nung last month kasi, parang parang napansin ko monthly yata ako umaalis, ha. Parang kutang-kuta na ako this 2024 sa lahat ng travel. Pahinga muna sa 2025. Totoo ba? It's a prank! Surprise na lang. Magbigla nyo ako nakita sa airport. Alam nyo na, ando na naman siya, ha. Umalay nyo, diba? Surprise ko na lang talaga kayo. But anyways, ayun na nga, last month galing ako ng Hanoi, Vietnam. Ngayon naman, sa ibang naman ng Vietnam, sa Ho Chi Minh. Ayan, at habang may tumatawag sa akin, wait lang po. So Ho Chi Minh naman, kung hindi mo pa napapanood yung aking vlog, panoorin mo na, silipin mo na sa aking YT channel. Hanapin mo lang Gandang Kara. Kaka-upload ko lang po kahapon nung nangyari sa aming kahindik-hindik na event na pangungotong sa Vietnam. Akala ko dito lang sa Pilipinas yun. It's around the world pala. Pero depende rin siguro sa bansa. Kasi never ko naman siya na-experience sa Japan eh. Dahil sa Japan talagang pansin ko, kahit saan kami magpunta, napansin ko lahat ng restaurants, lahat ng mall, bakit walang security guard? Sabi ko, oo nga no. Kung tutuusin maraming pwedeng nakawin pero wala talagang guard, as in kahit isa. Tapos doon ko na-realize na, walang guard. Kaya naman palang maging mabait na mga tao. Biruin mo ito, walang guard pero walang magnanakaw, walang pumapasok. Diba? Pero sa atin, tad-tad na ng guard. Minsan 3 pa yung guard, may papasukin yung bangko, diba? Bakit ganun? Pero doon wala talaga, super safe. At saka lahat ng malalaglag sa katawan ko o maiiwan, hahabulin ka pa para isauli. O kaya pagbalik mo, andun pa rin siya. Diba? Nakakainggit yung mga ganong bansa na sana maging ganon din tayo. But anyways, ayun nga,
Etong Vietnam, sabi ko, ay, mas malala pa sa Pilipinas. Dito kasi yung, ewan ko, sorry ha, for the word. Syempre maraming maaano dito. Dito kapag nahuli, di ba, minsan ang lagay ng mga nahuhuli, 500, wag mo na lang ako hulihin. Or 1,000, bayaran ko na lang. Di ba ganon? Tapos na. Ay, sa kanila, 11,000? Ha? Ganon yung lagay? Parang wait lang. Pang party, pang birthday party mo na yun Diba, pang handa mo na yun sa lahat ng mga bisita mo Sabi ko, ay mas malala kasi sa Pilipinas. Sa atin kasi mag-abot ka ng 1,000, papaalisin ka na, diba? Sa mga nahuhuli dyan, alam niyo yan. Umamin kayo dyan. Pero doon, wala talagang patawad. As in, kailangan mabayaran mo yun. Actually, 13,000 pa nga Natawaran lang ng 11,000 kasi tumawad na kami dahil baka mamaya makulong kami doon, di ba? Tapos, yung imagination ko, sobrang naglalakbay na talaga siya. Sabi ko, what if makulong kami? Kasi habang kausap yung pulis, sabi ko, tumatakbo na sa isip ko, what if makulong kami ngayon? Tapos, hindi makakauwi. Paano yung programa ko? Paano yung recorded? Gano'n na yung mga iniisip ko. Advance na talaga. Sabi ko, kukontak na agad ako ng yung wala pa naman akong dalang mga gamit dito. Mga gano'n yung iniisip ko. Paano yung show? Sinong uupo? Anong gagawin ko? Sino magsasalita? Yun ang iniisip ko. Tapos naisip ko pa, mag-vlog ba ako sa kulungan o hindi? Ganon! Sabi ko, pero trending yun pa nag-vlog ako sa kulungan. Sabi ko, ano ba itong mga naiisip ko? No! Pero kasi talagang litong-lito na ako noon. Talagang tulala ako. Sabi ko, ano kayang susunod na mangyayari pag hindi kami nakabayad? O kaya, hindi mo kasi masasabi, baka nagbayad ka na pero may gagawin pa rin sila. So, yun yung mahirap talaga. Diba? Kaya windang na windang talaga yung mundo ko noon. Tulalang tulala ako. Sabi ko, malupit kayo sa Hanoi kasi kahit wala kang helmet, okay lang. Yun yung difference. Kaya minsan pag nakakalimutan kong mag-helmet, pati ni Papa Jackson, kapag nakakalimutan namin dalawa mag-helmet sa Hanoi, walang problema As in, kasi lahat ng mga nakikita namin nagmumotor, minsan nga kami na lang yung may helmet, lahat walang helmet walang ganon. So, siguro dahil nakampante rin kami, ganyan. Pero dito talaga mahigpit. Siguro dahil feeling ko nakaabang na rin yung manghuhuli dun sa mga gimikan. Feeling nila maraming maaano dun Kasi pag gimikan, di ba maraming tao, tapos maraming iba-ibang nasyon. Hindi lang mga Vietnamese ang nandun. May mga Indian, may mga American, may European. So sabi ko, dito siya nakaabangers So hindi kaya talaga nakaabang dito para makakahanap ng nag-aabang ng may mali. Sorry, nasa pag-iisip ko pero yun naiisip ko talaga. Kasi ang bilis Yung tipong hindi ko lang naisuot ng ilang minuto, ay agad, nasundan agad, wala pang 2 minutes. So alam mo na, may nakaabang talaga kapag ganyan. But anyways, buti na lang nakaligtas kami doon. Sabi ko, grabe talagang talagang daming adventure. Kasi nung last month din, nung nag-Hanoi din kami, ang nangyari namang parang scam sa amin is yung nag-park kami, hindi ko alam kung napanood niyo yung vlog ni Papa Jackson, na nag-park kami sa isang hotel na sabi naman nila, may nakalagay na parking fee na kapaskil na mura lang. Pero nung kinuha na namin yung sasakyan, hindi pala yun yung totoong price. 8,000 pesos ang price. So sabi ko, ay ang lala, 4 days kang nawala, 8,000 pesos. So yun, talaga na-stress din ng kami noon. Pag uwi namin, nireklamo din namin. Nakapag-usap si Papa Jackson dun sa supervisor ng parking, ayaw talagang pumayag. Ako ang ginawa ko, sabi ko, anong ginawa mo? Sabi niya, binayaran ko na. Sabi ko, ba't binayaran? Dapat binayaran yun. Nanggugulang sila. Hindi talaga ako tumigil. Sabi ko, wait ka lang dyan, huwag ka muna babalik dito kasi naghihintay ako dun sa may upuan Ginawa ko, inimil ko yung supervisor nung hotel. Sabi ko, pag hindi nyo binalik sa amin yung 8,000, ganon. Pero mabait naman silang kausap. And sa kabutihang palad, nabalik po yung 8,000. Yan, talagang tinadtad ko, tawag pa ako ng tawag. Sabi ko, bakit hindi nagre-reply sa email yung supervisor? Sino ba mas mataas na pwedeng kausapin? In-email ko din. Nagtatawag ako, sabi ko, parang hindi ako papayag na sabi ko, nasa tama kasi kami, bakit kayo nagpapaskil? Hindi naman pala ganon. So yun, nag-sorry naman sila, we're really sorry about that, ganyan. Rest assured na ibibigay po namin sa GCash number ninyo. Okay, hihintayin ko. Ganon. So, naresolbahan din yon. Oo, diba? So, kung nung una, ako yung naka-resolve nun, ngayon naman si Papa Jackson naman yung naka-resolve ng aming mga pang-i-scam. At least, natapos lahat, diba? O kaya mag-iingat na kayo kung mag-iibang bansa kayo, diba? Kasi marami pala talagang ganyang enkwentro. Pero ewan ko lang kasi sa Japan, wala talagang ganyan As in
Alam mo yung maglalakad ka kahit hating gabi, kahit sobrang lamig, hindi ka matatakot kung may sumusunod ba sa'yo, kung may mangyayari bang masama, wala talaga. Ganon. So, ayan lang. Ingat-ingat lang din tayo. Ganon. Kwento ko eh. Pagod na ako magkwento. Rapper daw ako. Actually, alam nyo, hindi ko napapansin na ang bilis ko talaga magsalita. Kasi yung utak ko, ang bilis gumana. Kaya siguro pa nagsasalita ako, parang feeling ko mabagal. Pero yun talaga, ang bilis-bilis ng mga pangyayari sa utak ko. Pero yun, nasa presinto pa lang kami. Ang dami ko na naisip na plano, diba? Naiisip ko na ako, mag-vlog ba ako sa loob ng kulungan? Paano ko upload? May wifi kaya? Mga ganun. Grabe yung ko, iniisip ko. But anyways, hi kay Francesca, I love gandang Karas energy. Ganyan talaga pa nakaka-travel. Ag-iiba yung energy. Actually, yun ang ko, charging station sa ibang bansa. Yan, sa mga nagtatanong, hintayin nyo lang po si Papa Jackson kasi malilate lang siya. Mga 30 minutes na lang. Sabi, ratatatatatatat. Totoo ba? Grabe naman kayo. Sabi ni Dayan, ratatatat ba ako? Baka nga. Grabe kayo. Pero alam niyo may mood akong ganyan na sobrang hyper ko, minsan naman wala sa mood. Parang literal po talaga na na doble cara. Kasi minsan, talagang hyper na hyper ako, hindi niyo ako mapapatigil magsalita. Minsan naman, totally different. Yun talagang tahimik lang ako. Kahit minsan kausapin niyo na ako, yung sagot ko nasa utak ko lang, ganon lang ako. Hindi ko na sasabihin. Ano po ang gagawin nyo sa weekend? Ma'am GK, sabi ni Darwin. Bukas kasi uuwi ako ng Batangas. Dadalaw naman ako sa mga lolo't lola ko. Kasi ilang linggo na hindi ako nakakapunta. Actually, buwan na. Tama ba? Buwan ba? O baka ako lang nakalimot? Oo, hindi ako nakakadalaw na. So sabi ko, dalaw naman muna ako. Kailan ba yung last? Ha? Ayaw nga pala. Nakadalaw na pala ako pero saglit lang. Nag-judge nga pala ako. O nga pala, ano ba yun? Last week lang pala yun. Feeling ko kasi parang ang tagal na dahil nag-abroad ako eh. Yun yung pakaramdam ko eh. Pero ayun, dadalaw muna ako tomorrow. Medyo mas matagal-tagal para mas makapag-spend ako ng time. Kasi the last time na nagpunta ako dun, as in balikan lang pala. Kaya hindi ko naramdaman. Kasi diba dumating ako 6 p.m, umuwi ako 2 a.m. After nung event, umuwi agad ako. As in agad-agad. Wala nang usap-usap, ganun. Bye-bye, ganun. Anyways, paano po pag pag may kaaway kayo, ratatat ka rin ba magsalita? Oo, hindi ka makakasagot. Totoo. Basta alam ko nasa point ako at tama yung sinasabi ko, hindi ka makakasingit lalo na kapag hindi ko nagustuhan yung sagot mo at mali. No. Ganon. Ganon. Ganon talaga. Oo, kaya kailangan nasa tama yung sagot mo kasi kung hindi ka makakasingit. May Armalite to.